Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fries, ang visual artist from Manila, and today we are going to customize the YOLO Park Nemesis Prime AMK Pro Series G1. So first step, tatanggalin muna natin yung mga parts. So let's start with the Energon Axe. Let's remove the gun. And again, housekeeping muna. Thank you again YOLO Park for sending this action figure for unboxing, review, and customization. Yan. Gagamitin natin yung flat clear for our primer. Kailangan natin babaguhin yung base color, kailangan lang natin ng transparent layer para magkaroon ng adhesion yung mga paints na gagamitin natin. Or rather, magkaroon ng adhesion yung surface para lahat ng paints na i-apply natin ay kakapit dun sa figure. So tanggalin natin yung waste. Yan. Madali lang naman siya i-pop out. So kapag in-sprayan na natin, magkakaroon yan ng mas higpit lang na onte. Sa akin mas okay na yung konting tightness kaysa dun sa loose. Well, wala naman loose dito sa mga joints, pero mas gusto ko lang na mas onting tight lang yung mga joints natin after ng customization para mas stable siya. And sa base naman gagamitin natin flat black. Tapos gumamit na rin ako ng blue tack para ma-mask yung mga pegs. Yan. Tapos na tayo mag-spray ng mga primers, black and flat clear. Yung black ginamit lang natin yan sa base tsaka dun sa stand mismo. Pero sa lahat ng body, flat clear yung ginamit natin. So next na gagawin natin, mag-apply tayo ng dry brushing, silver dry brushing using Vallejo silver. And start lang tayo sa likod. Yan. So sa pag-dry brush, importante dito brush control and make sure na hindi masyadong marami yung paint na nasa brush nyo. So kailangan lang natin ng konting amount of paint para sa lahat mapipinturahan lang natin yung mga nakaangat na areas or yung mga naka-raise na mga edges. Pwede movement ng brush nyo up and down, down up, left and right, or vice versa. And para mag-create ng additional highlights, weathering, and emphasis dun sa mismong sculpt. Yan, pati dito sa base, yun din na gagawin natin. Dry brushing lang din using a worn out brush. Tapos yan, movement lang. Pwede nga circular motion din yung ginagamit natin for the dry brushing. Yan, depende sa inyo kung ano yung preference nyo for the type of weathering. Sa akin yung ginagamit ko dito, yung weathering nang gagaling sa gitna. Okay, next step, we are going to use a black paint. Tapos gagamit din tayo ng sponge. This is the sponging technique para makapag-apply tayo ng mas maliliit na mga dust or speckles dun sa armor plate. In this case, dun sa leg. Tapos naman dun sa smoke stacks or dun sa smoke exhaust, you're going to use a metallic paint. Ang name niya copper paint from Vallejo. Tapos yung next na i-apply natin ay intense violet. Dry brushing lang din using a round brush na mas maliit compared dun sa dry brushing brush na ginamit natin kanina. Then after the violet, yan, cobalt blue naman yung gagamitin natin from Hero Paints. Again, thank you again very much. Thank you very much Hero Paints for sponsoring our projects. And then yung last na color na i-apply natin sa pinaka-tip ay color black. Okay, now gamit tayo ng intense violet ulit para makapag dry brush. So we are going to apply yung hologram effect or yung
grid type or yung reformatting, yun yung tinatawag nila sa ano, yun yung word na ginagamit nila for the Hasbro na mga grid type of executions or yung painting style. So sa ilalim ng grid maglalagay pa tayo ng shade. So yung shade na napili ko dito yung intense violet. So we are going to go with the asymmetrical na design. So meaning yung kanyang right leg meron siyang grid, and then yung kanyang left arm meron ding grid. So hindi siya both arms and legs. Alright, now we are going to use turquoise and white para naman dun sa grid itself. Ito na yung pinakamatagal and pinaka tedious na process kasi hindi ako humihinga habang ginagawa ko yung mga grid na lines. Pero enjoy din tong process na to kasi ito na yung pinaka detailing nung custom repaint na ginagawa natin. This time I am using a finer brush para dun sa pinaka fine na grid details. So that's it. Yan. Tuloy-tuloy lang yan hanggang sa makaabot tayo dun sa left part ng kanyang arm, malapit dun sa logo, and dun sa right part ng feet. And here we go. Tapos na tayo sa ating project, Nemesis Prime from YOLO Park, AMK Pro Series G1. Yan, nag-add tayo ng weathering, tapos nagdagan din natin ng mga hologram or ng grid or ng reformatting type of paint execution sa kanyang left arm and then sa kanyang right leg. Then meron din siyang matrix. Yan. Again, thank you very much YOLO Park. Marami pa tayong projects together. Kaya I'm really happy with our work process. Tapos ito naman pala yung base. And then you have the stand. Thank you very much for always sending the toys for unboxing, review, and customization. Ito yung gun. And you have the Energon axe, and these are the images. Thank you very much for watching. See you sa next video. Bye bye.